di masambit, sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning sa lahat po ng mga pangga natin, lalong-lalo na sa'yo, sa paborito kong DJ, DJ Lindsay. Sumulat po ako dito sa Lihim ng Liham dahil hindi ko na po maitago pa ang lungkot na nararamdaman ko. Nasa-stress na po ako at wala po akong mapagsabihan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Abby. 23 years old at nag-aaral pa rin po ako sa kolehiyo. DJ Lindsay, kahit pala mahal na mahal mo yung boyfriend mo, mapapaisip ka pa rin kapag hindi pantay o hindi magkaparehas ang social status ninyo. DJ Lindsay, hindi kasi kami mayaman. Nag-asawa na po lahat ng mga kapatid ko, habang ako naman po, suportado ng ate ko na nasa probinsya. Patay na rin po yung nanay ko. Tapos yung tatay ko naman po, dapat siya yung kasama ko sa bahay. Lasinggero at napakatamad maghanap po ng trabaho. Pero meron na rin po siyang asawa ngayon, kahit wala naman po siyang ipangbubuhay doon sa mga anak nila. Alam po ng boyfriend ko ang sitwasyon ko. Tulad ko, nasa college din po siya. At rumarakit po para hindi na rin siya humingi sa mga magulang niya. Business din po naming dalawa yung pong pagtitinda ng mga ukay-ukay. Para kung sakali man, para sa future namin. Nga pala, DJ Lindsay, dito po ako naninirahan sa bahay ng boyfriend ko. Or should I say, bahay ng pamilya ng boyfriend ko. Kasama po namin dito yung mga magulang niya, tsaka yung mga kapatid niya. Meron nga po pala silang bunso, kaya kami talaga yung nag-aalaga bilang pakikisama na rin. Alam mo, DJ Lindsay, may kaya po ang pamilya ng boyfriend ko. Kaya naman nararamdaman ko na kakaiba yung ugali ng kanyang tatay. Iba po yung pakikitungo niya sa akin. Madalas siyang magkwento about sa mga clients nila sa negosyo. Lalong-lalo na tong nag-iisang kliyente niya na bata daw, babae. Madalas niyang kinikwento na mayaman daw yun at maganda. Hindi
Hindi naman ako manhid. Hindi ako manhid para hindi maramdaman na siguro nasasayangan sila sa anak nila. Kasi nga, maaga kaming nag-live-in. Tapos, ako pa yung ka-live-in ng anak nila. Alam mo, kung tutuusin, DJ Lindsay, marami na rin kaming napagdaanan ng boyfriend ko. Lalong-lalo na kapag mainit yung ulo ng mga magulang niya sa amin. Tumutulong po ako sa bahay nila. Kung po pwede nga lang, hindi nila ako makitang nakahiga lang. Sobrang kabado na ako kapag nangyayari yun. Kaya naaalala ko rin kahit papano, kung paano nila tinrato yung tatay ko nang minsan siyang pumunta dito sa bahay ng boyfriend ko. Grabe. Ni hindi man lang nila in-entertain or what. Na parang, alam kasi siguro nila na hindi naman nila ka-level yung pamilya ko. Kapag naman kasi alam nilang may kaya sa buhay yung bisita nila, iba naman silang makitungo Sobrang ayos. Kung tutuusin, DJ Lindsay, gusto ko na rin sanang umalis. Pero ayaw din akong payagan ng jowa ko. Siguro dahil walang magbabantay doon sa bunso nila. At siya lang yung maiiwan sa kanila. Kasi nga, sobrang busy ng mga magulang niya. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko. Iniiyak ko na lang lahat ng to kapag nasa CR ako. Tapos napapaisip ako, siguro kung nagkataon na mayaman kami, kung maayos yung pamilya ko, siguro mas itatrato nila ako ng maayos. Siguro itatrato nila akong tao at bilang girlfriend ng anak nila. Kailangan ko po ng words para po magpatuloy dito, DJ Lindsay. Payuhan niyo naman po ako. Muli, maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ako si Abby. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. Wow! 17 minutes makaraan po ang 9:09 ng nagmamagandang morning, 9:17 on the clock. Teka lang Abby, wait ka lang dyan. Oo, bitin ka lang dyan first. Oo, bitin ka lang dyan ng bahagya. Oo, si Ate Clarita, yung pong ating winner para sa pang-gash or pang-cash raffle promo ay wala nang oras para manalo po ng 500 pesos ha. Sayang naman. Oo, wala nang oras kasi dapat 9:15 nakatawag na po siya. Oo, kasi isang oras lang. Mamaya tatry natin siyang tawagan. Tapos we'll give her a chance para naman manalo ng 200 pesos. Uy, okay na rin yun, no? Kaysa wala. Mamaya natin gagawin yan, ha? In the meantime, ito po ang lihim ng liham at ang ating letter sender for today's videos, mga mahal ko, ay syempre si Abby. Uy Abby, mahirap alam mo. Na-imagine ko yung sitwasyon ni Abby doon sa bahay ng magulang ng boyfriend niya or sa pamilya ng boyfriend niya. Mahirap naman talaga.
Oo. Tapos ang dating kasi parang ano na lang, 'di ba? Sinama na lang siya dun sa bahay kasi nga wala nang pamilya si Abby. Tapos yung 'di ba pamilya niya nasa probinsya. Tapos yung tatay niya may iba na ring pamilya. So para na siyang nag-iisa sa buhay. Wow! Ang tanong ko, bakit hindi ka pumunta dun sa mga ate mo, sa mga kapatid mo sa probinsya? Mag-isa ka na lang pala dito. Tapos mas pinili mo pang makitira dun sa jowa mo. Hindi, 'di ba? Kung sa iba yan, medyo pipiliin mo nang makitira doon sa bahay ng mga kapatid. Kasi hindi ka mahihindian ng mga yan kasi kapatid mo sila di ba? Kahit wala nang space sa bahay, isisiksik ka ng mga yan. Well, para sa akin lang naman, ha? Bilang, di ba, ikaw na lang yung nakahiwalay sa kanila. Oo. Di ba? Pero kasi parang, bakit nga kasi nandyan ka sa bahay ng jowa mo, hindi ka umuwi sa mga kapatid mo? Ikaw na bata ka talaga. Pero sige, nandun na siya sa bahay ng jowa niya. Mahirap talaga makisama, te. Lalo na kung hindi pa naman kayo talaga kasal. Di ba? Imaginein mo araw-araw nakikita mo sila. Tapos yung bigat ng pakiramdam kapag alam mo namang hindi ka nila bet, no? Yung tipong maririnig mo yung, ang tawag dito, yung footsteps nila, mabigat yung nila, pang step nila kapag nandyan ka. Diba? Tapos minsan nagdo-double meaning yung mga parinig nila, yung mga sinasabi nila. Diba? Pero kasi meron ngang benefit sila from you kasi ikaw yung nag-aalaga nung kanilang bunso. Which is hindi naman talaga, no-brainer yan. Kapag nakikisama ka or nakikitara ka, lahat dapat ng pabor gawin mo para doon sa tinitirahan mo, ha? Hindi ka pwedeng mamuhay prinsesa dyan dahil nakikitira ka lang, te. Oo. Okay na din yan. Oo. Tapos yun nga, tumulong ka sa mga gawaing bahay. Oo. Hindi naman sa parang, yung iba kasi sasabihin, inaalila po nila ako dito. Ganyan. Pero hindi. Pakikisama yun, te. Oo. Biruin mo, nakatira ka dyan, may bahay ka, meron kang tinutulugan na kama, pinapakain ka nila. So, natural lang, di ba, na tumulong ka sa kanila at ibalik mo yung pabor. Wow! O, tiis-tiis lang, te. At magbasa tayo ng mga comments ng mga pangga natin over facebook.com/energyfm1067. Ano bang masasabi ninyo? Kasi kailangan daw ni Abby na malalang malala. As in, mabisang-mabisa na payo, no? Paano nga daw ba siya mag-move forward pa o lalaban pa sa buhay given the circumstances or the situation. Yung nakikitira siya doon sa bahay ng boyfriend niya at kasama yung pamilya ng boyfriend niya. Hindi pa naman sila kasal, pero ramdam niya na hindi siya bet ng mga magulang. O, sabi dito, sabi ni Marilu Bernaldez, tanong lang kung mahal mo, magtiis ka dapat. Oo. Sabi naman dito ni Cheche, Sheket, kapag hindi ikaw yung gusto niya para sa anak nila, totoo naman yan, no? O, sabi pa dito ni RJ, walang problema sa pamilya mo. Always remember that. Kung mayaman sila, maghanap sila ng magbabantay ng anak nila. Oo nga naman, tama ka dyan. At nang makaalis sila, di ba? Or makaalis ka na. Sabihin mo din, nararamdaman mo dun sa jowa mo. Naisip ko din, baka yung tatay niya may gusto sa babaeng yun. Ha ha ha. Uy, grabe ka naman. Ikaw niligyan mo na naman ng ibang twist tong story natin for today's video. Thank you so much, RJ. Sabi naman ni Feli Katapang, mahirap sender yung sitwasyon mo. 'Di ba? Masakit 'yon yung salita and hindi ka mayaman para itrato ka ng pamilya ng maayos ng family ng boyfriend mo, especially yung tatay mo na hindi man lang kinausap talaga. Sender, iwan mo na lang sila. Maawa ka sa sarili mo. Sabi naman ni Yvonne, mahirap talaga ang buhay sa panahon ngayon. Gayunpaman, huwag sana tayong sumuko at magstay lang sa sitwasyon na meron ka. Walang masamang mangarap ng mataas lalo't kung ito ang gagawin mong motivation sa buhay. Gawin mong inspiration ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Pero huwag mo pa din kalimutan magdasal ng taimtim sa Panginoon. Sana magtagumpay ka sa mga ninanais mo sa buhay. God bless you. Aww. Sabi naman ni Marilu, nako, ganun talaga. Tiisin mo lang at makakakita din o makikita din ang pagsisikap mo. Totoo naman yan. Sabi pa dito, nako, DJ Lindsay, nako naman talaga. Huy, walang laman yung message, puro nako. Diba? O yun nga,
Diba? Talagang kailangan mong pagtiisan yan, girl. Kasi actually, marami ka naman choices eh, diba? Kahit pa sabihin mong ayaw ng mga kapatid kong kasama ako, DJ Lindsay, sa probinsya, ay hindi po pwede, sabihin mo sa mga kapatid mo, basta uuwi ako dyan. Bahala kayo, uuwi ako dyan. Oo, ate, ihanda mo na yung baka. Ihanda mo na yung red carpet, ate, uuwi ako dyan sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan. Hindi nga, totoo naman. So well, kung ayaw mong umalis talaga dyan sa bahay na yan at kung talagang wala ka rin namang choice, no? Nagbibiro lang ako dun sa ayaw at gusto ninyo, uuwi ako dyan, ate. Kasi syempre yung mga pamilya ng mga kapatid mo, di ba? Hindi rin naman natin alam kung ano bang ganap nila doon sa probinsya. Baka nahihirapan din sila tapos dadagdag ka pa. Wow! Ganito na lang, kung ganyan na yung setup ninyo, pagtiisan mo na lang, di ba? O di kaya naman, humanap ka ng ibang trabaho para makapag-donate tuloy. Ano ba? Makapagbigay, makapag-ambag man lang dyan sa bahay na yan, di ba? O di kaya naman, maghanap ka nga ng ibang trabaho para kahit paano makapag-ipon ka at maiangat mo yung sarili mo mula sa laylayan ng lipunan. Oo, and ito lang mapapayo ko, hindi palaging nandyan ka sa sitwasyon na yan. Kung mahirap ngayon, hindi mahirap forever and ever. Choice mo kung gugustuhin mong maging mahirap palagi yung sitwasyon mo. Oo, kailangan mong gumawa ng paraan para magbago yung sitwasyon ng buhay mo. 'Di ba? Tingnan mo, dapat yun na lang yung motivation mo, yung pamilya mo, ganun yung nangyari. Yung tatay mo, ganyan, tapos nahihirapan ka sa buhay. Dapat merong isa sa pamilya talaga na malakas ang loob para baguhin kung ano man yung chain na meron yung pamilya nila eh. Wow! Diba? Kung merong chain of poverty sa pamilya, dapat may isang malakas ang loob para magbago. Someone has to put a stop on it, diba? So, sana, Abby, ikaw yun. Diba? Kung for the longest time ang tingin ng mga ibang tao sa pamilya mo maliit, 'di ba? Yung tipong hindi nirerespeto mula sa mga magulang mo hanggang sa mga kapatid mo. 'Di ba? Baguhin mo yung yung kwento na 'yan. Lagyan mo ng twist. Ikaw yung maglagay ng title doon sa pangalan mo, doon sa surname ninyo, no, kung kaya. Wow! Baguhin mo yung daloy ng buhay ng pamilya mo, 'di ba? Yun lang ang masasabi ko, yun ang may papayo ko sa iyo. 'Di ba? Kasi nakikita mo na 'di ba? At hindi para sa akin lang 'to ha. Kung nakikita mo na kung ano yung problema at nakikita mo na kung paano ka tratuhin ng ibang tao, hindi ka para tumingin lang, 'di ba? You have to do something about it. Diba? Dapat hindi tayo maging prente lang sa maliit kasi yung tingin nila sa akin kasi mahirap lang ako eh. Ay, anong gagawin mong solusyon? Diba? Kailangan mong gumalaw. Diba? At hindi ka makakagalaw ng maayos kung forever kang nandyan sa bahay na yan. Diba? Kung pababayaan mo sila forever na ganon-ganonin ka. Diba? So, kailangan ma-change mo yung mindset mo. Diba? Kailangan makagawa ako ng paraan para makaalis ako dito at makapagtrabaho ako. Ganyan. Dapat kayanin ko mag-isa ang buhay, ganyan. Kasi ang katotohanan, hindi mo naman responsibilidad yung bunso nilang kapatid. Oo, yung bunso nila doon, hindi mo responsibilidad yon. Kasi meron ka ring sariling buhay. Sorry na ha. May mga magulang yun, sabi mo may kaya naman sila. O di tama yung sinabi ng isang commenter natin, humanap sila ng babysitter. Oo. Para ikaw makapagtrabaho ka, o di kaya naman makapagnegosyo ka. Diba? Kasi may sarili ka ding buhay. Tapos kapag medyo nakapag-ipon ka na, kung kaya mo na mag-move out of that house, magsarili, kahit maliit na room lang, gawin mo yon. At least may sarili kang space. At least makakagawa ka ng sarili mong desisyon. At least hindi ka iilag-ilag. Diba? Kapag nandyan yung nanay ng jowa mo, para kang daga na nanliliit dyan. Gusto mo sumingit kung saan, para hindi ka makita. Kapag nagkikwento sila ng mga bagay-bagay, naiinsulto ka, para hindi mo marinig lahat ng mga bagay na yun. 'Di ba? Kayanin mo ng mag-isa. 'Di ba? Gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng sarili mong space. Kahit maliit na kwarto 'yan, ang importante, tinataguyod mo yung buhay mo ng mag-isa. Again, yun ay para sa akin lamang. Hoy, nakikinig daw habang nagda-drive si Leo Amlon Jr. Hello! Magandang umaga sa iyo dyan. At saka si Peter Ismain. Good morning sa iyo, Jern. Ay, depende pala. Ano bang oras dyan pala? So, maging tawag dito lesson po para sa ating lahat, no? Kapag mga bangga ang tingin sa inyo ng mga tao, lalong-lalo na ng mga kamag-anak ninyo o kaya ng mga tao,
na close sa inyo, close by sa inyo, gawin nyo, ibahin nyo yung narrative. Gumawa kayo ng paraan para magbago yung tingin ng mga tao sa inyo. Wow! Diba? Kasi habang tumatakbo ang buhay mo, habang may dumadating na umaga sa'yo, may chance para magbago ka, may chance para baguhin mo yung daloy ng buhay mo. Yan yung pinaniniwalaan ko. Ako, pwede ko nga lang sana ikwento yung buhay namin. Charit. Hindi nga. Oo. Gumawa ka ng paraan, Pangga. Hindi po pwedeng palaging nandyan ka lang sa ilalim. Hindi pwedeng forever ka na lang minamaliit at maliit ang tingin sa'yo ng ibang tao at sa pamilya mo, ha? Nako. Basta yun. 9:28 na po ng nagmamagandang morning. Thank you so much for sending your story. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Para sa lahat ng mga nalulungkot sa araw na ito at feeling nila wala ng pag-asa sa buhay. Hoy, laging may pag-asa. Ano ka ba? Diba? Minsan nga tama yung prediction nila sa weather. Hoy, hindi pag-asang tungkol sa weather yan. Laging may hope. Kasi lagi namang may umaga. Diba? Lagi tayo nabibigyan ng pagkakataon na dumilat ulit sa umaga o kung anong oras ka man nagigising. So, ibig sabihin, may chance ka para baguhin pa ang buhay mo. Diba? Energy. 9:29. Wow.